Okay, start na tayo. Nanood tayo ng circus. Tignan lang natin yung mga highlights. Kasi, I confirm if the chairman made an announcement that Mr. Saldico will not be invited. Yes, as you know, you have been a congressman for many years. There's what we call interparliamentary courtesy. We do not invite or summon members of Congress in the same manner that they don't invite senators to their hearings. It is up to the congressmen or senators concerned to appear before their inquiries in aid of legislation. That so paano yan? Hindi nyo iimbitan? May, may is a pinagtatakpan kayo tradition. pag Yes, gano'n. Mr. Chair. And that tradition is not accorded to individual members of Congress of either house. It is accorded to the institution. Yes, Is that, yeah. you will, Yeah, but if Obvious ka naman masyado. then we'll invite him. He's no longer a member of Congress. Representative Chanco was not expelled, Mr. Chair, but Yes, but when he was invited, he is voluntarily appearing before the committee. yes, but there was an invitation. No, we did not extend any invitation to. I was the one who invited him Well, when I was the chairman. You can speak for yourself. Yes, that's why. He can be invited. There is no violation of interparliamentary. Anyway, that's water under the bridge. He will appear, I think, anytime now because he was informed by Senator Ejercito. So can we just proceed? We have a long Sabi ko day. po yung tungkol kay Mr. Saldico. All Kung right. sakaling halimbawa nandito siya, we can invite him. Okay. Okay, thank you. No issue there. Okay, so today Ay, naku, Lacson. Diyos ko. Wala kang kadala-dala. we will hear the testimony of Kala ko ba ayusin Mr. yun? or former Undersecretary Roberto Bernardo. Kindly stand up so your oath will be administered by the Director General of the Bureau. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take your seat. Thank you. Are you ready to make your statement? Yes po, Mr. Chair. You may proceed. Mukha pa lang din na pagkakatiwalaan eh. Oh. Dear Senator Lacson and honorable members of the Blue Ribbon Committee, I am Roberto Bernardo, formerly an Undersecretary for Operations of the Department of Public Works and Highways, DPWH. I was summoned to appear today before the Honorable Blue Ribbon Committee and required to testify in connection with its ongoing inquiry in aid of legislation into the reported anomalies in certain DPWH projects, flood control projects. Bago ko po ilahad ang aking nalalaman sa mga bagay na nais tumbukin ng kagalang-galang na Blue Ribbon Committee, ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Ako po ay hindi naging matatag at tapat sa pagpapatupad ng tungkulin na Hindi ka naging matatag. Ano ka? Ano bang tawag dito? Natukso? nagkatiwala sa akin ng ating pamahalaan at sambayanan. Taos puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian at maiwasan na ito'y mangyaring muli. I wish to assure the Honorable Blue Ribbon Committee of my full cooperation with the investigation. I am submitting an affidavit outlining my knowledge and of and involvement in certain events material to the subject of investigation. Moreover, I will disclose and expound on related incidents within my personal knowledge, mindful not only of the materiality of my testimony, but also of my rights, as well as fearful of what effects my disclosures will have on my family's safety and well-being. I have applied before the Department of Justice for coverage as a state witness under Republic Act No. 6981, otherwise known as Witness Protection, Security and Benefit Act. I hope the Honorable Blue Ribbon Committee will find merit in my application and favorably endorse the same to the DOJ. With the assurance of the Honorable Blue Ribbon Committee that my rights and benefits under RA 6981 shall be respected, I am prepared to submit the aforesaid affidavit to Honorable Blue Ribbon Committee and swear to and testify on the same, with the approval of the Honorable DOJ Secretary or the disclosure thereof for such purposes. The highly sensitive nature of the pasakalye mo, disclosures made in my affidavit cannot be stressed enough. These deal with involvement in irregularities of 4 senators and 1 congressman,
one member of a constitutional commission, and one undersecretary, seriously undermining public trust in 2 out of 3 branches of our government and a constitutional body, thereby posing a significant threat to our national security as it may lead to political instability, which may weaken the ability of the government to function effectively. 25 of September 2025, Makati City, Metro Manila. And this, Mr. Chair, signed na po ito. Okay. May we hear from Secretary Remulla since he mentioned about his application for admission into the program. President, Mr. Chair, may I be allowed to read the Yes, you may proceed. Oh, Yusek siyempre. Bernardo. affidavit? I, Roberto R. Bernardo, Filipino, of legal age, a resident of Malolos, with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations, I intend to submit this affidavit which provides details of my knowledge about matters within my jurisdiction relating to flood control projects when I was still serving as Undersecretary for Operations of the Department of Public Works and Highways. This affidavit lays out details. Sorry, excuse me. You have your counsel now with you? Yes, sir. Yes, po, Okay, Mr. on Chair. record. Okay. This affidavit lays out details of the involvement of legislators as well as other government officials with a commitment on my part to expand these disclosures as my best recollection of facts and records may serve. Number 3, since the received an invitation to appear in these proceedings, I began collating, vetting, and consolidating all written communications, documents, tables, and matrices, and lists in my possession, the retrieval of which has been difficult since I retired from public service last August 2025. With the benefit of more time and greater freedom to access files, I am confident that I can provide even more material and relevant evidence that would clarify the issues once and for all. Number 4, more importantly, I am executing and submitting this affidavit with my full and absolute consent as an integral part of my application to be admitted under the Witness Protection Program through the favorable recommendations of the Honorable Chairman of the Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson, and the Honorable Senate President, Tito Soto, under Section 4, as well as Section 10 of Republic Act Number 6981, otherwise known as Witness Protection, Security, and Benefit Act before the Department of Justice. I attest and confirm that the names, dates, and transactions mentioned hereunder are based on my direct personal knowledge and have ample documentary support where necessary or desirable if given full opportunity to retrieve the same. Background facts. I earned my bachelor's degree in science profession. I then climbed the ranks through the years as associate engineer, assistant, until my appointment as assistant secretary in 2016. I finally 2025. Dami mo alingas-ngas. Engineer Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, and Engineer Algie Jumasig all belong to the Bulacan First DEO. 2020-2040 scheme. Sometime after the State of the Nation address of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in July 2025, and while I was already on sick leave, I heard from Secretary Bunoan for the first time that Engineer Alcantara, Engineer Hernandez, Engineer Mendoza, and Engineer Dumasig were engaged in contracting activities using the licenses of other contractors. Subsequently, Engineer Hernandez confirmed this arrangement through one of the legislative hearings and by other contractors whose license they used. According to Bryce Hernandez, their sharing is 20-20-20-40% from these activities. My understanding is that they had prepared and signed documents for purposes of collecting payments, which they then apportioned the profits amongst themselves. However, I must admit that I have no personal knowledge on the exact actions they took to accomplish this scheme, and I can only be asked general questions on the systems in place that would have allowed this modus operandi to happen. I categorically state that I have neither knowledge nor participation in these business activities, which were entirely done by Engineer Alcantara, Engineer Hernandez, Engineer Mendoza, and Engineer Dumasig on their own. Ghost projects. At about the same time, after the 2025 SONA, I also heard for the first time that aside from the 2020-2040 scheme, there were flood control projects, ghost projects, for which Engineer Alcantara, Engineer Hernandez, Engineer Mendoza, and Engineer Dumasig were also responsible. These were confirmed later by Secretary Bunaan during a separate legislative hearings. I called up Engineer Alcantara to ask him about these flood control ghost projects. He denied any participation. Subsequently, he likewise told me that he even convened the officers of Bulacan First DEO to confront them about these ghost projects, and that some officers, it was Engineer Hernandez, who was the primary person responsible for the same. In the exact words of Engineer Alcantara, si Bryce po yan. I categorically state that I have neither knowledge nor participation in these flood control ghost projects.
Congressman Saldico. My personal knowledge regarding Congressman Saldico are set out as follows. Congressman Saldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara then told me that Kong Saldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Saldico in compliance with his commitment to Congressman Saldico. In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Chis Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends, and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach to this affidavit as Annex A. When I gave him the list, and in relation to the commitment, I asked him, Boss, paano to? Maynard replied, bahala ka na. I asked, Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, okay. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Finally, I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. I confirm that Commissioner Lipana requested that he be referred to officers of DPWH Bulacan 1st DEO. I referred to Engineer Bryce Hernandez. I have no personal knowledge if they were able to secure a project in Bulacan 1st DEO. Furthermore, and subject to possible referral to an executive session upon the approval of the Honorable Chairman, I attest to the broader systemic issues in DPWH that are widespread. My statements hereunder are based on personal knowledge and direct interactions with the personalities involved with great risk to my safety and that of my family members. I confirm the following. No. Yusek Traigib Olaybar of DepEd. Yusek Traigib Olaybar used to work for Senator Ramon Bong Revilla and Senator Sani Angara before his appointment as Yusek for the Department of Education. Sometime 2010, I met for the first time Yusek Olaybar, who was then working in the office of Senator Bong Revilla. Later, I learned that he transferred to the office of Senator Edgardo Angara and then later to Senator Sani Angara. Sometime 2024, Yusek Olaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan 1st DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olaybar. Yusek Olaybar told me that the commitment is 15%. In his words, Boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Engineer Alcantara, from time to time, would collect and delivered agreed 15% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olaybar in Magallanes, Makati, and other places. Senator Ramon Bong Revilla. Sometime in the year 2024, Senator Si Revilla Reciclo na naman. where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Senator Nancy Binay. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, Nako. a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex D.
I relate the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me, and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Given the complexities of the transactions and personalities involved, I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit if warranted in the premises. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. In witness or hope, I will be affixing my signature this day of September 2025 here, Mr. Chair. Yeah, kindly sign your affidavit in the presence of everybody. Here, Mr. Chair, I have already signed it. For the record, you signed the same affidavit that you read, no? Yes po, Thank Mr. you. Chair. Maraming salamat, Yusek. Approach the Secretary. Chair, Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. I just want to make a record that when I approached the Secretary of Justice together with Engineer Bernardo, both of them committed that Engineer Bernardo will go to the DOJ accompanied by the DOJ Secretary for the purpose of filing the appropriate charges only. And Engineer Bernardo will not in any way add or alter the affidavit that he presented before us. Meaning to say, no additions, no subtractions, walang alterations. Whatever copy that he distributed to this committee will be just that. That is correct. Thank At you, saka, Mr. Chair. recorded na naman po, nasa transcript, nasa YouTube, nasaan pa. Yes, sir. Kaya Kasi po, kung mag-alter siya, he will be liable for perjury. Hindi po, no supplement, no nothing. Kasi No, po yung hindi- iba, pagdating dito, nagsusupplement. Ang sabi niya, wala na po ako idadagdag. Yun lang po. Meron siya sa statement niya na I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit Yun nga if po eh. warranted. Kaya po in the sinabi ko sa premises. kanya, meron ka rito, magdadagdag. Kasi dapat sana alam natin because he presented himself before this committee, but whatever he does outside this committee, wala tayong kinalaman. Hindi na po natin nalalaman kung ano mangyayari. Baka may, I mean, for purposes may of sabihin siya doon na hindi nyo alam. They're saying Chair. that just Kaya in po, case. pumapayag na kami, nadadil. Paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no Oo. guidelines. Dito rin po yung dito rin supplemental. gagawin yung supplemental. Hindi nga po natin malalaman eh. We will not be guided. Ano ba sasabihin niya? Why not before us? Hearing is suspended. Si Boy suspended. Swap kami ng time slot. So Yeah. I yield the floor to That's an option that you can exercise. I yield the floor to Senator Senator Marcolita. Mr. Marcolita is recognized. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po, 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan? Kasi mayroon kaming session, mag-uumpisa yun ng 3:00. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ng ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon 3:00. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan, sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay
kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismo maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng copy si Mr. Chair. Okay, bigyan mo si Chair. Mr. President, bigyan mo si Mr. President. Surprise ano to Manatili ka muna nakatayo Surprise kasi witness. nunumpa ka. Raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yun nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito. At wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Joke lang. Ngayon, Joke kayo na lang po ang na. magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa. May Ito, asawa. nakatingin si Tabacho. Nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong. Parang nababading siya, yung no? naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na Nel ito. Cantara. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin ang aking mga kasama Marines. na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos. Ang gusto ko lang, maiayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera
na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Wah. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit Kinuwenta niya, na oh. nakasaad kung Nakita niyo yun, kinuwenta niya. Ayun, oh. Yun, oh. Siya ba yung 48 million? ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Yun, oh. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. Kita niyo yan? 46. Isinakay namin sa Tingnan mga niyo, ayun, oh. Nagulat si, si Alcantar. Parang sakyan patungo sa Horizon Residence sa Oh. Taguig. sabi niya, legit to. Sabi niya. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na ako, hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Yun. Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 35. 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor.
Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Apelyado nito. John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Grabe, 3 times. Kung Sal ni Kong Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes, interjection. with the permission of Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige, boss. Meron Nahihirap lang pa naman namang- ako sa'yo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon?
Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron pa pong Thank you. gustong Yeah, itanong ating may mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksahi, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito. Mark po and Paul, karaniwan po ng Okay, thank you. Thank you, Senator Marcola. Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of... Yeah. Okay. Ang matindi niyan, hindi naman pala Mark at saka Paul yung tunay na pangalan ng mga yan. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman, ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong na lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na i-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita minsan, mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutes, pangkaraniwan, 15 to... 15 to, Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga yung ganung kabalk Okay. yung malita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga, kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulong. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... Ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30, DPWH Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Your Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako nung... Hindi nga, sagutin mo, nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Anong nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oo, Hindi gusto ko lang sinadyang maliwanagan pinatik- kasi Yeah. nabanggit ko na kanina na
naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. Nako. Yalingas Salamat na. po, Mr. Chair. Isa munang follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay yon ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati niyong kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Okay. Salamat po, Ginoong Guteza. Sa Soler, Mr. Chair, yung binhanap natin na tao na gumagawa ng fake na ID. Andito ba? Torigusa? Halika. Yan. Archibald Torigusa. Engineer, Siguro, may utang pa to sa inyo, no? Your Honor, malaki po utang pa sa 24 amin. million, ano? Opo, Your Honor. Mamaya, tanungin natin. Mr. Chair, yung movement ng resource person papunta sa upuan, deducted yung sa time, Mr. Chair, ha? Kaya nga. Mr. Torigusa, nakapag-oath ka na? Kanina? Opo. Ikaw ang tinuturo na gumawa ng fake na ID dito sa kay Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Is it true? Bago ko po sagutin. Kamukha nung rapper to eh. Ano pangalan nito? Wow. Ano ba ang pangalan nun? Sandali ah. Ano ba yan? Dali. Ojiwon. Magandang araw po sa inyo, Mr. Chair. Eto, kamukha ni Ojiwon. Ojiwon. Nasaan na si Ojiwon? Ito. Kamukha ni Ojiwon. Ito. Ulit-ulitin ko sa'yo. Ko. Sagutin Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Is it true? Bago ko po sagutin, magandang araw po sa inyo, Mr. Chair. Diretso na kasi maubos yung time ko. Sagot ka kaagad. Ano po, hindi po akong gumawa or nagpagawa po ng mga Sino? IDs po nila. Ako po ang sinamahan ko lamang po sila sa membership counter upang magpagawa ng mga cards nila ng membership. Actually, Your Honor, kung mabibigyan lamang po ako ng pagkakataon, pwede po sana na kung ma-retrieve po yung CCTV, nandun po yung occasion na nakapila po silang lahat, pumipirma po, at dala po yung mga So let's go to the main point of the issue. Bakit ibang pangalan nila nakalagay sa ID? Hindi ko po alam yon, Your Honor. Eh kung sila ang tanungin ko, hindi rin daw nila alam. Kayo daw nagbigay. Alam mo, mabigat ito ha? Because kung totoong kayo ang nag-facilitate sa pag-manufacture ng fake ID para ito mga taga-DPWH kahit na illegal sila na maglaro dyan sa casino, nagiging instrumento kayo. You are not only an accessory, you are an accomplice to the crime na inubos nila yung pera ng gobyerno sa paglaro dyan sa Soler dahil kayo nag-facilitate.
At yung pag-facilitate niyo ay talagang krimen yan. Falsification. Gumawa kayo ng ID na ibang pangalan para hindi sila matunton. Your Honor, Sino ang gumagawa ng ID doon sa Soler? hindi ko po talaga alam, Your Hindi nga. Sabi mo nga, yung nakapila sa- sila doon. Opo. Sino ang nag-ooperate doon? Sa membership counter po. Sinong mga tao doon? Yung mga empleyado po ng Soler. So, dinay mo ha, na hindi ikaw ang nag-facilitate na pag-issue Hindi ng po talaga, fake. Your Honor. Ako po, kung ang sinasabi ko nga po, kaya ko pong panindigan ng aking salaysay. Kasi ano po meron pong, kung may re-retrieve lamang po yung video, lahat po sila doon, nakapila po sila So, doon. sino ang nandoon, nagbibigay ng kwan, gumagawa ng ID? Magbigay ka ng pangalan. Ay, ano po yun iba-ibang, ano po yun empleyado po, papalit. Sige, magbigay ka ng pangalan para patawag na din dito. Alam niyo, naubos ang pera ng Pilipinas dahil sa Pinatawag mo na lahat. Alam niyo sila doon maglalaro ng fake na ID. Kaya hinigop niyo yung pera ng DPWH. Your Honor, kung mamarapatin niyo po, Oh. nung makilala ko po sila, naglalaro na Sa, po. balik lang tayo sa tanong ko. Opo. You can give me names kung sino ang gumawa ng ID nila. Wala po akong knowledge sir pagkapangalan po Pero yung mga... Sino nga ang tao doon? Ikaw nga nag-escort doon, papunta doon. Sino gumagawa ng Hindi ID ko na po nila? maalala sir, Your Honor, since 2022 pa po yung pangyayari po na yun. Sure ka ha? Opo. You can be cited in contempt pag nagsinungaling ka dito. Hindi po ako nagsisinungaling. Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat yan, bilyonaryo yung na-contempt namin. Ikaw wala kang pera, pero sasama ka doon sa baba. Ako nga po, Your Honor, yun po ang kinakasama ko ng loob. Siyempre. Huwag ka lang umiyak. Hindi po, ang inaano ko lang po. Yung, pati yung mga anak ko, saka yung nanay ko na nananahimik po. Kami po, lumalaban lang po ng pareha sa buhay. Alam ko, empleyado ka lang dyan Pero yung nga lang, tulungan mo kami na makuha ang katotohanan. Kaya ka pinatawag dito. Kasi kung alam namin na ikaw na diretso, hindi ka na namin tanungin. Papusasan ka na namin diretso. Kaya tanong ka namin para malaman namin kung sino ito. Malaking sindikato na ito Grabe ka naman kasi mag-interview. Hanggang sa paglustay ng pera na nakamkam nila, kasama kayo sa sindikato dahil kayo ang nagbigay ng ID na fake. Hindi po talaga ako. Okay, wala kami bigay ng pangalan. Wala po kasi po akong kinalaman. Ma-retrieve mo yung CCTV doon na kung 2022, hindi malabo na. Sabihin naman ng CCTV na good for 1 month lang maximum yung retention ng memory ng CCTV namin. 2022, malabo na. Kaya I am relying your human memory, not the CCTV memory. Your Honor, pwede pa pong pagbasihan yung membership card nila. Kasi real time po yung pictures po nila doon Yung kung ano po yung picture nila doon, yun po yung araw na nagsipirma po sila nung ginagawa nila yung card. At doon din po nila prinisinta yung mga IDs. Okay, sige. Hanapin namin yan. You're not yet off the hook, ha? Papatawag ka pa rin namin. Okay lang po, Your Honor. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo na po ng salamat. Chance sa akin po. Sir Ronald, yes, sir. Paano kayo nagkakilala ni na Bryce? Yun po yung meron pong insidente po sa Soler na pagbaba ko po ng hapon is meron po kaming players. Naglalaro po sila sa ibang tables, maingay po sila, masaya po sila. Ngayon, ang pagkakasabi po sa amin, sila po ay mga sabungero at mga kontratista. Ngayon po, si Mr. Lauren Cruz, may nakakilala po sa kanyang tiga sa kanila, which is pinakilala lang po ako kasi mu-order po sila ng pagkain, na-decline po sila. Kaya po, pumasok yung point na yung pagpapa-member po nila, pinaliwanag ko po sa kanila na yung kung ano po yung pribilehiyo pagka magiging member ka po ng isang casino po. Meron ka pong makukuha na libre pong pagkain, na libre na inumin, na libre na hotel rooms. Basta po naglalaro ka. Sayang naman po kasi kung naglalaro po sila, ma-accumulate po nila yun, makakakuha po sila ng libreng... Kailan yan? Yung October way back 2022 po, kung matatandaan ko po. Mr. Chair. Opo. Pasensya na po kayo, Mr. Chair. Continue. Opo. Ito po ang aking salaysay na... Sige. Gaano kahaba naman yung salaysay mo? Ay, ano lang po ito, 3 page lang po. Sige, okay. Opo. Kasi, Ronald, hindi naman naka-charge sa'yo. Hindi naka-charge sa akin, sir, ha? Sige, tuloy. Ako si Archibald de los Reyes Torregrosa. May hustong gulang Pilipino na ninirahan sa 2203 P. Florentino Street, Sampaloc, Manila. Matapos mabatid ang aking mga karapatan sa ilalim ng umiiral na batas at nanunumpa ng maayon sa batas at malayang kusang loob na nagsasalaysay. Ako po ay nagsasalaysay ng buong kusang loob upang klaruin ang aking pangalan at maglahad ng pawang katotohanan lamang
base sa aking personal na kaalaman. Sabit mo na lang yan, yung may sustansya na lang pag-usapan natin. Paano kayo nagkakilala, paano umabot doon sa nag-apply ng membership card? Yung po yung, ito po yung ano. Sige, diretso mo na lang doon kasi Yung may sustansya na Yung lang. po yung kinikwento ko po sa inyo po, Mr. Chair, kanina po, na kung bakit ko po sila nakilala, yun po yung kasi pag araw-araw po ako sa casino, alam po namin yung mga bagong mukha din po doon at mga bagong... Tapos na tayo doon. Paano sila nakapag-apply ng membership card? Magkaiba yung membership Opo, card. bumalik po sila po. Sandali. Opo. Magkaiba yung membership card saka yung fake ID. Hindi Opo, ba? opo, Okay, opo. paliwanag mo yun. Yung membership card po, kasi para po makakuha ka ng membership card is kailangan po ng valid government-issued ID. Kailangan po yun para pagkuha niyo po ng card. Which is, pinaliwanag ko po sa kanila. Tapos, nag-decide po sila, siguro after 3 to 5 days na bumalik po sila ng casino. Which is, pagdating po nila, in-inform po ako ni Mr. Loren na nandyan na po sila. Kung pwede daw tulungan ko po sila ng pag-process po nung mga cards po nila. Makikita mo naman po doon po sa CCTV na sinamahan ko po sila doon sa pila. Which is yung mga bagong member din po, pumipila din po. Dala sila mga government-issued ID. Opo, opo. Oh. Sige. Opo, pumipila din po sila. Tapos pagdating po doon sa counter, pag tinawag na po yung pangalan mo, pipirma ka po, tapos pipicturean ka, yun po yung lalabas po doon sa card mo. So apparently, yung mga fake ID na, yung mga fake na pangalan na, yung mga aliases na yung isinabit nila doon. Hindi ko po alam, Your Honor, Kaya, sila... yun ang lumalabas sa kanila. Anong pangalan sa membership card? Kung ano po yung ilagay po nila doon sa lisensya po, or kung ano po yung mga valid issued government IDs Okay. na... So ibig sabihin, wala kang kinalaman doon sa kanilang mga fake ID, yung government-issued ID like driver's licenses. Wala kang kinalaman doon kasi pagbalik nila, dala na nila yon. Opo, opo. Thank you. Your Honor. Thank you, Mr. Chair. I would like to go to DBM. Yes, Mr. Chair. Layo, sir. Oh. Casino to DBM. Ako'y nagtataka kung bakit ganito na lang ka powerful si Saldico na siya na ang chairman ng Appropriations Committee ng Documents gawa. concealment, no? Sa land bank naman po yun. 7 million. Pareho. Basic office. So upon this... Bryce po. You have 24 seconds. Yes, Michael, aren't But nakapag-deliver na raw kay Saldi. March, April, May, June. Dinala niya lang yung PG Kung sakasakali, na nung Ito, Matuleta kinatest to this. Kaya po minsan, paghapon, pag panoodin nyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso, yun pala, lalapitan yung isa. May budget pa ba natitira dyan? Akin na lang. 20%. Parang ganun susus basta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Thank you for the education. Hindi Mr. namin Chairman, ano sa Senate yun. point of information. Mr. Point Chair, of information. Yes, sir. intervention lang, intervention. Yes. Just information. Mr. Orly, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Sabi mo naman, halos 3 beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yung lamang alleged delivery ni Rep. Yap ang parang yun ang natandaan mo? kasi yung po Your Honor, yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung bumungad sa akin, Your Honor. Pero marami kayo, may backup, kung may advance party ka mo. Ilan ba kayong, sabi mo galing ka sa Marines, ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep. Saldico? Total ko parang nasa 90 plus eh. So, kung 90 plus, meron ka bang 90? natatandaan mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon mga sila Jubit Bunagan, Sige. Mark Bunagan, Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron din bang ibang serbisyo? Halimbawa, Mayroon din. police meron? Mayroong pulis, 6 na galing sa PSPG. Kung sakasakali, meron nakakarinig sa mga kasama mo at sasabihin nila, mali naman ang sinasabi mo, tumurap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Senator Pangilinan. Yes, yung Eric Yap ba na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee? Tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya, basta Yes, Eric but Yap lang well, po for yun. the record, Eric Yap used to be chairperson of the Appropriations Committee in the House. Point of information. Thank you. Last na lang before we go on break. Anong specific duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir, sa MC to ako dati, sir. Marine Corps Intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve as security escort ng civilians? No, Ang sir. mga Sorry, sir.
No, sir, during that time, sir, retire na po ako. Hinar ka bilang retired na marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So, Mr. Chair, in connection Sige. doon sa tanong mo, okay. sinabi mo, 90 kayo na security ni Saldico? Most likely, ganun yung bail lang, sir. 90? Ay, sir. 90? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Marines kung tutusin. Ang dami. Yes, sir, pero 90 is the number. Napakarami. More or less, sir, more or less. Hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate President nito. Ilan lang bang gwardiya mo, Sir Senate President? Wala, zero. Ikaw nga ang mismo nagdadrive, bro. Wala, basta kasama ko lang si 6 hour, okay na ako. Sige, thank you, Mr. Chair. Thank you. So, we go on break and then we come back at 2 p.m. Is that okay with the members? 2 p.m. And then, Mr. Chair, hindi pa ako tapos. Mayroon pa Hindi akong... pa pala. Mamaya po. Mamaya na. Mamaya na resume lang, po ako. pag-resume natin. Sige, i-continue. You will have your fresh 7 minutes pagbalik natin. Thank you. See you at 2 p.m.